Genesis 34. Minsan, si Dina, ang anak na dalaga ni Jacob kay Leah, ay dumalaw sa ilang kababaihan sa lupaing iyon. Nakita niya si Shechem, anak na binata ni Hamor, na isang Hivita at pinuno sa lupaing iyon. Sapilitan siyang isinama nito at ginahasa. Ngunit napamahal na ng husto kay Shechem si Dina at sinikap niyang suyuin ito. Sinabi ni Shechem sa kanyang ama na lakaring mapangasawa niya ang dalaga. Nalaman ni Jacob na pinagsamantalahan ni Shechem ang kanyang anak, ngunit hindi muna siya kumibo sapagkat nagpapastol noon ng baka ang kanyang mga anak na lalaki. Nagpunta naman si Hamor kay Jacob upang makipag-usap. Siya namang pagdating ng mga anak na lalaki ni Jacob mula sa kaparangan. Nabigla sila nang mabalitaan ang nangyari sa kapatid at gayon na lamang ang kanilang galit dahil sa ginawa ni Shechem. Ito'y itunuring nilang isang paglapastangan sa buong angkan ni Jacob. Sinabi ni Hamor, yaman din lamang na iniibig ni Shechem si Dina, bakit hindi pa natin sila ipakasal? Magkaisa na tayo. Hayaan nating mapangasawa ng aming mga binata ang inyong mga dalaga at ng aming mga dalaga ang inyong mga binata. Sa gayoy maaari na kayong manatili dito sa aming lupain. Maaari kayong tumira kung saan ninyo gusto. Maaari kayong maghanap buhay at magkaroon ng ari-arian. Nakiusap ding mabuti si Shechem sa ama at mga kapatid ni Dina. Sinabi niya, pagbigyan na po ninyo ang aking hangarin at humiling naman kayo ng kahit anong gusto ninyo. Sabihin po ninyo kung ano ang dote na dapat kong ibigay at kung magkano pa ang kailangan kong ipagkaloob sa inyo. Makasal lamang kami. Dahil sa paglapastangan kay Dina, mapalin lang ang pagsagot ng mga anak na lalaki ni Jacob sa mag-amang Hamor at Shechem. Sinabi nila, malaking kahihiyan namin kung hindi tuli ang mapapangasawa ng aming kapatid. Papayag lamang kami kung ikaw at ang lahat ng mga lalaking nasasakupan ninyo ay magpapatuli. Pagkatapos, maaari na ninyong mapangasawa ang aming mga dalaga at ang inyo na may mapapangasawa namin. Magiging magkababayan na tayo at mamumuhay tayong magkakasama. Kung di kayo sasang-ayon, isasama na namin si Dina at aalis na kami. Pumayag naman ang mag-amang Hamor at Shechem. Hindi na sila nag-aksaya ng panahon sapagkat napakalaki ng pag-ibig ni Shechem kay Dina. Si Shechem ay iginagalang ng lahat sa kanilang sambahayan. Sa may pintuan ng lungsod, tinipon na mag-ama ang lahat ng lalaki sa Shechem. Sinabi nila, napakabuting makisama ng mga dayuhang dumating dito sa atin. Dito na natin sila patirahin. Maluwang din naman ang ating lupain. Pakasalan natin ang kanilang mga dalaga at sila na may gayon din. Ngunit mangyayari lamang ito kung ang ating mga kalalakihan ay patutuli na tulad nila. Sa gayon, ang kanilang ari-arian, mga kawan at bakahan ay mapapasa atin. Sumang-ayon na tayong mamuhay silang kasama natin. Sumang-ayon naman sa panukalang ito ang mga lalaki at silang lahat ay nagpatuli. Nang ikatlong araw na matindi pa ang kirot ng sugat ng mga tinuli, kinuha ni Simeon at Levi na mga kapatid ni Dina ang kanilang tabak at pinagpapatay ang mga lalaki roon na walang kamalay-malay. Pinatay nila pati ang mag-amang Hamor at Shechem at itinaka si Dina. Pagkatapos ng pagpatay, sinamsam naman ng ibang mga anak ni Jacob ang mahahalagang ari-arian doon. Ginawa nila ito dahil sa panghahalay sa kanilang kapatid na babae. Sinamsam nila pati mga kawan, mga baka, mga asno at lahat ng mapapakinabangan sa bayan at sa bukid. Dinila nilang lahat ang mga kayamanan, binihag ang mga babae at mga bata at walang itinirang anuman. Sinabi ni Jacob kina Simeon at Levi, binigyan ninyo ako ng napakalaking suliranin. Ngayon, kamumuhian ako ng mga Kananeo at Pereseo. Kapag nagkaisa silang salakayan tayo, wala tayong sapat na tauhang magtatanggol, maaari nilang lipulin ang aking sambahayan. Ngunit sila'y sumagot, hindi po kami makakapayag na ituring na isang masamang babae ang aming kapatid.